What's up, KAG, at welcome back sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa terrarium na which is sa June 17 ay magiging live na. So, medyo mahaba-haba itong ating pagkikwentuhan ngayong araw na to dahil marami tayong i-breakdown lalo na pagdating dito sa bagong picture, bagong game, bagong pakulo ng Axie Infinity which is yung terrarium, no? So dito sa ating video na to, pag-uusapan natin yung ilang sa mga bagay na concerns ko talaga pagdating dito sa darating na bagong game na ito, no? So pag-uusapan natin dito yung land NFTs. Yan, so nilista ko na kasi alam ko medyo marami tayong mapag-uusapan. So nilista ko na para ano tayo na pagkakasunod-sunod. Lalagay ko naman yan sa timestamp dyan sa baba, lalo na kung ano yung mga topic dito na gusto ninyo na mauna ninyo yung malaman, no? So maglalagay na lang tayo ng timestamp. Susulat ko na lang din dito. Una is yung land NFT para kung ano magiging role nito dito sa darating na terrarium, access, resources na kailangan, tapos yung BXS reward. May reward itong terrarium, so kukumpyutin din natin kung worth it ba na ano nito, no? So mabibigyan ko kayo ng magandang example dahil meron tayong land which is yung savanna. At titignan natin kung nasa advantage ba na meron tayong land at ano yung pwede natin maging rewards kung sakasakali na magpa-participate tayo dito sa ano na to, sa bagong game ng Axie Infinity. So maganda lang dito sa bagong game nila is hindi ko pa nabasa kung pero nakita ko na dun sa mismo parang lounge, no? Axie Lounge na pwede siya sa sa mobile, pero titingnan pa natin, no? Kasi parang pwede to ng kahit hindi mo ginagamit yung iyong account. Basta lang siya, idle game siya na which is nagpo-farm lang yung mga Axie mo o di kaya may ginagawa, no? Tapos nag-earn na. So para siyang staking, gamified staking ang tawag, no? So, syempre, meron tayong mga maririnig, may makikita tayong mga hype na naman ito, pero mas maganda mapanood nyo muna itong video natin na to para kasi dito i-breakdown natin kung saan talaga pinaka-advantage, land ba, access ba, o yung mga resources ba na kailangan. Okay, dito sa bagong update ng Axie Infinity, so posibleng magbukas ito ng mga panibagong economy sa ating ecosystem. At so June 17 nga, official na ilulunsad yung terrarium, no? Ito yung isang feature kung saan maaaring i-activate ng mga landowner ang kanilang mga land. Ilagay yung kanilang mga Axie dito at magsimula ng kumita ng BXS habang tumatakbo habang tumatakbo yung sistema. Sabi din dito sa announcement, mas mahusay ang pag-optimize ng mga lupa at axis, mas mataas ang potential na reward. Pero syempre lahat ng crypto at NFT project hindi sapat na tinitingnan lang natin yung upside. Kailangan din nating alamin yung bawat bahagi nito, no? So dito, sabi sa mga key points, Terrarium V1 goes live. Yun nga. Tapos your land and access decide your earnings, reward scale, full mechanic breakdown. At Terrarium V1 goes live on June 17. So ito yung konting history nila, no? So, ang sa simpleng paliwanag naman nito ay meron ng land NFT, tapos meron ng access, resources sa lupa, at saka BXS reward. So, ano ba yung mga dapat nating i-expect dito sa Terrarium, no? Terrarium V1 is lightweight and passive by design. Think of it as a gamified staking, build to respect your time. The core loop is simple. Activate your land, assign your access, consume Lunium per tick, earn BXS every hour. This is the first honest step toward full 2019 land vision. We're starting small and solid, then growing the world from there. More active gameplay and features are coming in the future, so stay tuned. So, ano daw yung tick? So, yung tick is hourly heartbeat of Terrarium. So, ibig sabihin every hour, yung land mo daw is kumukonsumo ng Lunium at kumikita ka ng BAXS. And keeps moving while you're off doing other things. So, ibig sabihin kahit naka-offline ka, so kumikita yung iyong land, no, ng BXS. Run out of Lunium and your access switch to earning XP. XP kasi yung experience naman yun para sa mga sa mga access. So, experience on instead of each tick.
So your land is always doing something. The better you optimize each tick, the more you take home. So yung tick, yun yung per hour ng BXS. So yun, i-take note natin yung tick na yun. No? Tapos ano yung Lunium? So yung Lunium naman is bagong off-chain resources na siya naman yung magpa-power ng land nyo. So para siya yung gasolina. No? So kailangan kumukonsumo ka ng Lunium para magkaroon ka ng enough power para magtuloy-tuloy yung pagtatrabaho ng mga Axie mo, no? Your earning potential then scale with your Axie power. So mamaya pag-usapan natin yung Axie power. Each plot type shares a price pool and that pool is split between owners. So ito kailangan maging klaro ito sa atin yung sinasabi nila na shares a price pool and that pool is split between owners based on the ATS plane they hold. Tsaka yung ATS plane, pag-uusapan din natin yan. Mamaya, tuloy natin yung Global Lunium is purchase Lunium. So, pwede mong bilhin yung Global Lunium, pwede kang bumili nun. So, $0.99 for 25,000 Lunium. So, note natin dito sa ating na ang Lunium daw ay 25,000. So, $1 yon. Sabihin natin na $1. So, pwede pa naman magbago yan. Ganun naman na nangyayari sa Axie. With no capacity on how much you hold, it works across every plot under your account. Yung local Lunium naman, libre siya. Each plot generates slowly on its own roughly 5 days. So, ibig sabihin, yung free ay 5 days. 5 days para magkaroon ka ng 1 day na free. 1 day free. So, ibig sabihin, sa loob ng 5 araw, yung mag-generate ng Lunium nun, enough yun para sa isang araw na pagtatrabaho ng mga Axie. No? So, magta-top up ka para to speed up. So, may iba't ibang prices. So, yung 25,000, yung $5, $19. So, kung titingnan mo pa lang, comparison, kung meron kang $1, so meron kang 25,000. So, kung ita-times 5 mo yan, so ibig sabihin 125,000, mas sulit ka doon sa $5, no? And so on. So, may mga additional na bonuses yan once na mas marami yung binibili mo. So, ganoon naman yung mga essentials na ito na kailangan is talaga bumili ka mas marami para masulit ka. Pero titingnan natin, no? Titingnan muna natin yung natin. Siyempre, titingnan din natin yung rewards na pwedeng mangyari dyan. So, you can also prioritize you can also choose which Lunium to spend first. Pwedeng prioritize global muna, kukonsumo muna yung global, tapos sunod local, or local muna, tapos papupunta sa global. So, may dalawang klase kasi yung global, yun yung binili mo. Yung local, yun yung gine-generate ng mga Axie mo ng land mo kada araw. Which is equivalent sa 5 days sa pagtatrabaho ng kunyari, hindi ka gumastos. May 1 day na free ka na pwedeng gamitin. No? So, dito, mas dumadami ang ang problema kasi noon ay maraming bumibili ng lupa, ng land dahil sa hype, pero wala pa siyang malinaw na utility. Ngayon naman, sinusubukan ng terrarium na bigyan ng totoong gamit yung mga land na yon. So, dumadami yung demand sa land, dumadami yung demand sa Axis, bumabalik ang interest ng mga dating players, lumalakas yung activity sa Ronin ecosystem. Ito yung klase ng update na matagal nang inintay ng talaga ng maraming landowners. No? So, dito, papakita ko sa inyo yung mga collectible Axie na mga breakdown. So, dito, titingnan din natin yung aking sariling account. So, punta tayo dun sa aking account. Ayan. So, punta natin yung aking inventory. Check natin yung aking mga Axies. So, click natin ang collectibles. Any collectibles. So, dito muna tayo sa mga Axies. So, meron akong 7 collectible Axies. No? So, sa 7 collectible Axies ko, meron akong 5 Nightmare. 5 Nightmare, 2 Summer. So, ilista natin yan dito. So, sa account ko, meron akong 5 Nightmare at 2 Summer. Ngayon, titingnan natin yung computation nito. Dito, according doon sa Lunasian score, sa Lunasia ATS plane. No? So, yung 5 Nightmare ko, pag tinignan mo siya dito sa graph, no? Ang Nightmare daw is meron akong 40.
ang isa. So, ibig sabihin, kung meron ako 5, that is 200. Tama ba? Tama. Tapos, sa Nightmare naman, dahil meron akong 2, so meron akong 40 na Atias Flame. So, paano ba yung Atias Flame? Atias Flame is your Axie power. It decides how much BXS your plat earns. The amount depends on the rarity of your Axie. For example, a normal Axie carries 5 flame, while Mystic carries 1,000. So, ang normal Axie daw is meron din siyang may Atias Flame din siya na 5, no? So, hindi siya porket normal Axie, wala siyang so meron din siyang 5. While Mystic Axis carries 1,000. Siyempre, Mystic Axis 1,000. Ang laki yan. The rarer the Axis, the more Atias Flame it brings. And the more you generate each hour, the bigger your share of the rewards, no? So, ito, pro tip. Every plat has a slot limit of 30 Axis. So, 30 Axis. So, meron pa pala akong pwedeng ilagay na 23 Axis. At yung 23 normal Axis na yan, pag kinumpute mo siya, so 23 times ilan yun? 23 times 5. 5 flame. So, meron pa akong 115. So, punta tayo sa 115. Asan na yun? Ito ba? Hindi pala yan. 115. So, another 115 tayo. So, lahat-lahat. So, meron tayong 355 ang total na Atias Flame. Atias Flame. Yan. So, dito sa ating Atias Flame, hindi ko pala nasulat yung timestamp, no? So, ilagay ko na lang dito is 10 minutes para dun sa axis. 10 minutes. Ayan. Yun yung ating Atias Flame, no? So, dito sa ating Atias Flame, makikita natin dito na 355 yung aking inabot dito sa mga hawak ko na axis. So, dito sa land naman, breakdown. So, 1220. Lagyan natin dito, 1220. Para sa timestamp lang naman ito, guys. Okay, sa Atias Flame, so, dito sa Atias Flame natin, makikita naman natin dito yung mga iba't ibang rewards na makukuha dun sa bawat land. So, sabi dito, BXS reward pool per month. So, ibig sabihin, kung meron akong Sabana plat, ang akin kasing hawak ay Sabana. Ang total price daw niyan sa BX pool per month is 5,464 BAXS lang. 5,464 BAXS lang. So, per tick, kada oras, pwede akong kumikita ng 7.59. No? Tapos, sa local Lunium is sa isang araw, 720. Tama ba? 720. Tapos, ang Lunium consumption per tick is 30. So, kailangan importante to yung Lunium per hour ay 30. 30 na Lunium mga magagastos mo. Tapos sa Lunium recovery per tick is 6. So ano naman to, yun naman yung magagawa mo per hour. So yun nga equivalent siya sa kung ano. So recovery. Tapos yung base XP per tick 100, working axis na 30. So land items wala, 0. Sana nilagyan man lang nila ng ano to sa land items, no? Ngayon, paano natin siya titignan ngayon? So ipapaliwanag ko sa inyo yung BXS reward pool per month. Ibig sabihin, kahit na nasa Forest, Arctic, o Mystic ka, kung Sabana ang hawak ko, so ito lang yung paghahatian namin, yung 5,464. So, konti yan. Diba? Isipin ninyo, yung land dito, so punta tayo sa marketplace. Sa land dito, ng Sabana, pag tinignan mo yung lahat ng Sabana, assuming na lahat naglalaro. So, meron lang 5,230 plots. So, ibig sabihin, halos 1 BXS lang kayo per month kung lahat kayo maglalaro at pare-parehas kayo ng Atias Flame. So, mamaya may breakdown din yun, no? So, kita nyo yung competition. Sobrang higpit pag nasa Sabana ka. Pero pag kunyari, nasa Forest ka. Pag Forest ka, 5,206.
So, ibig sabihin, ang average mo is parang nasa 3. No? Minimum na yung 3 na pwede ka makakuha kung ano na yun, kung ano ka. So, meron ka lang 1 BXS per month na pwede ka mapalanunan maging reward sa Sabana kung lahat ay maglalaro. No? So, tingnan natin itong Genesis. Sa Genesis, 72 plots lang, tapos 30,000 yung maghahati-hati. Ay ang kanilang BXS reward pool per month, no? So talagang paldo ka talaga pag nandito ka, kasi ibig sabihin yung 30,240 na yan, ibig sabihin yung 30,214 i-divide mo sa 72, so ibig sabihin ang minimum mo per month, kunyari lahat na naglalaro 419 ang pwede mo makuha, diba? Ngayon yung 419 na yan, pwede mong i-divide yan. I-divide mo ngayon yan sa kunwari, dahil per month, sabihin natin na 30 days, so pwede kang kumita ng per day ng 13. At kung gusto mong kunin yung per hour, so divided by 24, so 0.5 BXS per hour ang pwede mong kitain. So, ang nakalagay dito sa BXS distribution per tick ay 7.59. Depende pa yan kung sa iyong ATS plane. No? So, kinukompute din yung ating ATS plane. So, punta na tayo dito sa sumunod. Ngayon, paano nyo i-calculate yung reward mo? So, yung ATS plane ko ay 355. So, i-divide ko yun sa total plot categories ng ATS plane. So, yung total plot, sample dito is total plot category. Yung example niya dito, 8,200 yung kanyang tas 100,000. Saan ako yung 100,000? Total plot. Total plot, ibig sabihin lahat-lahat ng land. Check na natin. Total plot. So, ibig sabihin lahat. Hindi naman. 168,000 naman lahat ito. Hindi. For example, Arctic plot has monthly pool of 38,000 paid out and 54 per tick. Arctic owners. Your share depends on how much ATS plane your Axie brings against the total ATS plane. Here's the formula. Your ATS plane, total plot category, ATS plane. Total plot category, ATS plane. So ibig sabihin lahat ng sabihin na natin na lahat total ATS plane across all Arctic, so 100,000, no? Kung 100,000 yung inabot nung sa ATS plane, so talagang sabihin na to lahat na ng mga ng Arctic na merong mga ATS plane, so pinag-add niya na dito, so 8,200 yun sa kanya. So sabihin na natin ganyan din yung mangyari sa atin. So 100,000. So sa example natin dito, ATS plane ko is 355. 355. So divided by 100,000 na lang din. Possible naman yun kasi ang daming, mas maraming may hawak ng mas maraming may hawak ng land 'di ba? Nasa 5,000, tama ba? Double check natin Punta tayo sa land, tapos Sabana. So 5,230. So subukan nga nating i-compute ng 5,230 times ko sa 300, ilan yung to? ATS flame ko. Sabihin na kaparehas ko, 355. Ganun na lang ang gawin natin, 355. So, 1 million. Ganun pala kalaki yun, grabe pala. No? So, sa Arctic, bakit nangyari na 100,000? So, subukan nga natin. Tingnan natin yung kung gaano karami yung Arctic. So, ang Arctic ay 4,092 lang. So, ibig sabihin, kung may 100,000 na ATS stream per account, divided by, ilan yun? Arctic ay 4,092. 4,092. So, 24
Ganun ba yun? Parang ang liit naman. Parang mali yung ano nito, computation nito. Malaki siya kapag ganito BXS per tick for BXS, no? So depende rin siguro, no, sa mga ano, siguro sa makatotohanan, kung makatotohanan yung ating titignan, so tingnan natin sa Sabana, tapos yung mga so 5 to 30 yung mga plots, so yung mga for sale ay 54 lang. Oh, so ibig sabihin nasa 5,000, tapos ganyan kalaki. So sabihin natin na ilan yung compute ko kanina. So 5,000 na lang yung naglalaro Ta-times mo sa yung Atias Flame na kaberes nung sa akin, sabihin natin na 350. So 1.7 million. Kung pwedeng pagkati-hatian, no? 1.7 million. Tama ba? Oh, tama. So 1.7 million, no? So 300 sa 355 divided by 1.7 million. So sobrang liit, no? Times mo sa 54. Yung 54, yun yung plot category based distribution per tick. So distribution per tick is 7.59. 59. Nangyari. Times 0.00020. So kita man liit, no? Diba? Sa times mo sa 24 hours, times mo sa 30 days. So 1 nga, ano? 1 ang makukuha mo kung ang 5,000 ang maglalaro, no? Nasa Sabana. Pero kasi dito, makikita naman natin dito sa actual ng Ronin, 54 slots lang ang binebenta out of sa lahat ng sale 5,230. So ibig sabihin yung 5,000 nga lang ang pinumpit ko, hindi pa sinama yung 100 eh. So pwedeng ganun na mangyari sa isang buwan, meron kang 1 BAXS na pwedeng maging reward dito, no? Sa Forest, syempre kung sa Forest, ganyan din ang pwedeng mangyari. So tingnan natin sa Forest kasi ito yung mga possible na maging ano eh. So 5,200, ang for sale dito ay 71 plot. Ang all nito is so 5,000 din, pero 3 BAXS ang makukuha mo naman dito kasi syempre times 2 yung reward nito eh, no? Ang makukuha mo kung lahat ay maglalaro. Pero kung hindi lahat ay maglalaro, syempre depende pa rin yan sa TS score mo. So dumidepende talaga yon sa ano mo. Sa ano, so mas makakonti yung competition, mas mana. So yung Sabana, yung Forest, so hindi sila ganoon ka ano kasi lalong-lalo na magkano ang Sabana plat ngayon. Ang Sabana plat natin is nasa $80. So mura na talaga. No? Pero hindi rin, baka bumaba pa nga lalo yan eh. Tsaka ito yung $153 na Forest. So yun yung dalawa na pwede mo magano. So kung ganun pala ang mangyayari no sa per ano ang land, ang magiging role ng land is para sa monthly rewards. So ganun pala siya, no? Yung ating mga land ay magko-compute lang ng ating monthly rewards. So wala talaga siyang bearing doon. So mas mas maganda lang yung land na hawak mo, mas mataas yung rewards. Pero ang magdidictate pa rin ng hati mo doon, yung iyong ano is yung AXI, 'di ba? AXI pa rin na mag-ano. So ito yung mga question no na meron na ibinigay dito sa mga may mga tanong yung mga tao. Sabi dito, yung mga homeland daw ba na naglalaro, yung progression ba nila maka-carry over sa terrarium? So hindi daw. Tapos pwede pa rin bang kumita ng XP sa homeland after sa yung laro daw mawala na yung homeland. So hindi na rin. So mawala na talaga yung homeland. Do I need to manually revoke my land delegation? So meron din ganun kasi sa homeland. So wala na rin yun. Tapos can we use delegated AXI for our own terrariums? Hindi pa pwede daw sa version 1. So yung mga na-delegate na AXI, hindi pa pwede gamitin sa own terrarium yun. Tapos yung will land items, AXI levels, evolved parts, amount of collectible parts, land position. Think of B1 as laying the foundation for the future of terrariums. These features are planned for future integration. So ngayon daw is ganito pa lang yung ano nila. So yung mga ni-level up mo, yung mga in-evolve mo ng mga parts, AXI level. So hindi pa daw yun kasama doon sa computation ngayon. So ito is parang pinaka foundation pa lang. Is Lumium on-chain? Pag on-chain, pwede mong i-transfer. So hindi daw.
So, kailangan mo talagang bumili. Can I buy Lunyum with BXS? So, pwede daw. Pwede nang ipambili yung BXS ng Lunyum. If I buy Lunyum with BXS, will an exchange rate be applied? Hindi rin. So, hindi pwedeng i-exchange yung Lunyum mo with BXS. yung exchange rate, yun yung 70%, 85%. So, hindi na. Direct na siya na pwede mong ibili. Tapos, will I be able to earn BXS in Terrariums without buying Lunyum? Oo daw. Kaso ito daw is depende sa regeneration rate. 1 day worth of earnings, 5-day period. So, tingnan din natin yung ano. So, puntahan natin ulit yung prices ng resources. No? Ilagay ko lang yung timestamp. 25 minutes. Ayan. So, dito sa resources, makikita natin dito na 25,000 yung makukuha mo sa Lunyum stash, no? So, $1 is 25,000. So, kunyari, bibili ako, pinili ko yung 25,000. Which is $1 ang price. Ngayon, once na nag-ano ka dito, pumunta ka dito sa makukonsumo, so, nakalagay dito, consumption per tick is 30. So, kailangan mo ng 30 para sa consumption. So, kung 30 ang consumption mo sa isang araw, gagastos ka ng 30 times 24 hours. So, 720 per day. Okay? So, 720 per day ang magagastos mo. So, kung 720 per day ang magagastos mo, so, meron kang 25,000 na magagamit na meron akong binili na 25,000. So, ilang araw ko yung magagamit? So, 25,000 divided by 720. So, pang 34 days ko na pala magagamit yon. Yung ano na yon. Tapos, magiging reward ko is 1 BXS sa loob ng isang buwan. So, magkano ang BXS ngayon? So, nasa 57 o 54 pesos or ganun yung price, no? So, ang $1 is 61. So, lugi ka pa. Lugi ka pa, no? Pero kasi ito yung everyday na tick eh. Ibig sabihin, kung hindi ka bibili ng Lunyum, yung 5 araw mo sa loob ng isang buwan, so parang ang makakapag-earn ka lang is pang loob lang ng 4 na araw yung magiging free mo doon sa iyong magiging ng land. So, ibig sabihin, hindi talaga siya, hindi rin talaga siya advantage na bumili ka ng Lunyum. Kasi parang ang makukuha mong reward kung mag-ano lang din yung ginastos mo na Lunyum. Nagigets nyo ba? Ang ibig sabihin ganito. Yung Lunyum, 25,000 ang makukuha mong Lunyum sa $1. Kung $1 yung magagastos mo para sa 25,000 ng Lunyum, sa 30-day consumption, 720 ang per day mo. So, sa consumption to per hour, per hour. Ngayon, yung 720, mumultiply natin sa 30 days. Ba yun? Yung 720, mumultiply natin sa 30 days. So, 21,600. Yan. So, 21,600. Ang magagastos mo per month. So, ibig sabihin, may free ka lang na ilang araw dito. Doon sa makukuha mo. Kasi 25,000. So, may sukli ka pa. So, maaaring yun ang magiging kita mo. No? So, yung ilang araw na yun, yung difference nun. Assuming na ang BXS ay worth, worth na, yung kung 60 pesos ang BXS. Pero kung hindi 60 pesos, kunyari, bumagsak yung BXS ng, mababa. So, wala. Talagang malos break even ka rin or lugi ka pa kung tutusin dito. Pag bumagsak ang BXS ng mga nasa 30 pesos or 40 pesos per day, sabihin, lugi ka talaga nun. Parang nabili ka, nagpa-process ka ng Lunyum, pero
Pero kung didiskarte ako dito, bibili ako ng Lunium, no? Hindi ako bibili nitong 21,600 na to. So siguro good for 6 months na ang bibilin ko. Saan ba yun? Para makapag-generate ako araw-araw. Bakit? Kasi nako-convert naman siya into BXS eh. Nga lang, yung parang bumili ka ng BXS. Ayun, bibili ako nitong tag, kunyari, itong tag pa $5. So, yan na lang ang bibilin ko, yung tag pa $5. No? Bakit? Kasi 131 siya. Tapos, pwede ka nga makapag, ng ilang, 5 months to 6 months. No? 5 months to 6 months. Tapos, obserbahan lang muna natin kung anong pwede mangyari doon. At least na ma-maximize ko lagi yung per hour na per hour ng per day na pwedeng kitain. Sabihin natin 1 BXS kasi parang bumili lang ako ng worth $5 na BAXS tapos na basta worth $5 sa BXS yun ang binili ko. Nga lang for the next ko pa yung makukuha. 5 months to 6 months. So okay lang. No, lalo na kung trial lang naman, susubukan lang natin kung saan papunta ito, no? So, maaaring ganyan ang gawin kong diskarte diyan. So, bibili ako ng tagpa $5 na. Syempre mas lamang na ako diyan kasi ilang araw din 'yun. Kasi yung 25,000 so parang umaabot siya ng 5 months, no? 5 months to 5.5 months. So, ibig sabihin, dun pa lang pwede akong kumita ng BXS sa rewards na yon. Kung 1 BXS lang yung makukuha ko assuming na lahat ay Pero syempre, kung gusto mo mas mataas yung iyong rewards sa makuha, kailangan mataas yung iyong ATS plane. At para tumaas ang iyong ATS plane, titingnan naman natin ngayon yung mga AXI. No? Next natin, yung sunod na tanong dito. Can I use local Lunium? So, sabihin na natin merong recovery, no? 5 days para makapag-produce ng Lunium yung sarili mong land. Hindi worth it, no? Hindi rin siya worth it sa totoo lang. Kaya siguro ako kung iko-consume ko yung 5 months at hindi ko ginagamit yung mga 5 days na free. So kung kada araw nun isa dadagdag, sabihin natin. So parang 6 months na rin yung binili ko for 5 days lang na price. Nagigets nyo? Bibili ako ng tagpo 5 months na price ng Lunium, 5.5 months yun, tingin ko. Tapos, dahil doon sa 5 months na yun, tuloy-tuloy ako nagpo-produce ng Lunium. Yung mga 5 days, unahin ko muna ubusin yung global, tapos sunod yung local na yung gagamitin ko. Sabihin, nakalibre ako ng 1 month. At sa 1 month na yun nga, sabi ko sa inyo, 1 BXS lang ang pwede mong kitain. 'Di ba? So, tingnan natin, sige, magpa-participate tayo dito. Titingnan natin. Siyempre, hindi naman natin, ito naman kasi is theory lang. Ito yung computation ko lang. Hindi naman ito yung official talaga na pwedeng mangyari dito. Pero binibigay ko lang yung aking thoughts dito. Sa palagay nyo, tama kaya yung aking mga pinagsasabi dito, aking observation? Anong pwede nyo i-suggest sa akin? No, na pwede natin gawin. So yun, where does revenue generated from Lunium go? So saan daw napupunta? No? While the initial plan is to route it direct to the treasury, the team is currently exploring alternative ways to use this revenue to directly benefit the community. So wala pa silang sinasabi kung saan. What is the total plot category ATS frame mentioned in the formula? It's the total ATS frame of all owners in the same plot category. So total ATS frame talaga ng all owners. Sabihin na natin na pare-parehas kami ng AXI. Sabihin na natin na 355 nga. No? Yung kaparehas ko na sa Sabana. Sabihin na natin na 355 din yung kanilang ATS frame. Pero kung puro normal axis ang gagamitin mo at meron ka lang land, so 30 times 5, so 150 yun. Yung ATS frame. Kung kukumpitin mo yun, kanyari, sabihin natin ganun, ako lang yung nag-iisang may ganun, imposible naman. Pero tingnan na rin natin. So meron 5,000 na katao na meron lang 150. So 750,000. So kung kukumpitin mo yung 355 ko, divided by 750,000. Tapos, imumultiply mo sa total rewards per tick, 7.59.
times mo sa 24 hours, times mo sa 30 days. So, 2.5 BXs kung ganun yung senaryo. Kung 750,000 lang yung total na TS plane. Pero kung syempre, papayag ka ba no na mababa lang yung TS plane mo? So, syempre, may mga, hindi lang naman ako may collectible Axie. Pero, yun nga, hindi naman lahat din na may collectible Axie ay meron din na land. So, syempre, bibili ng land yung mga yan to compete. Pero, pag kinumpute mo, $80 ang isa. No? $80. So sabihin na natin na $80 ang paano to? Land. So i-divide mo yan ng sabihin na natin na yun nga, yung nagiging reward mo na 2.5 BXs. Sabihin na natin na 2 BXs na lang. So sabihin natin ang presyo ngayon ay nasa 60 pesos na lang din. Sige. So 120. So $2. Sabihin na natin $2. So ang ROI mo ay 40 months bago mo mabawi yung $80 mo. So, ewan ko hindi ko alam Sa totoo lang, nag-generate ka lang ng BXS, nagkakaroon ka ng reward, pero the profit itself, kung talagang kikita ka is, wala talaga, no? Hindi mo siya ma-ROI ganun kabilis. So, pinakita ko lang sa inyo, 40 months bago nyo ma-ROI yun. Kunyari, sabihin na natin may Axie na kayo. Kompleto na yung Axie nyo. At nagiging kakaroon ka ng reward. Parehas tayo ng Axie. Tapos $80. Hindi naman $80 ang bili ko sa akin, $100 naman. So mas matagal yung sa akin kaysa yung sa inyo na bibili ngayon. No? So nakikita nyo yung difference. No? Unlike kung siyempre kung nasa Genesis ka, Mystic, so kakaunti lang yung naghahati-hati dyan. So talaga mas malaki yun. So, meron pa rin talagang mga bagay na mahirap makuwal pagdating dito. Ang maganda lang dito, at least hindi siya ganun ka-attractive na parang gagatasan ng mga tao, no? So, ang hina-highlight pa na nila dito is reward, no? Reward lang hina-highlight nila dito, pero once na tinignan mo na siya ng actual, so hindi siya attractive talaga, no? Kung napanood mo to, yun, magkakaroon ka ng idea pagdating dito. Kaya pag-usapan na natin yung mga advantages. Lagay ko lang yung timestamp guys para pag sinulat ko mamaya sa YouTube. Yan. So yung one advantage natin is nagkakaroon na ng utility yung land tsaka NFTs. No? Siyempre yung nakaraan maraming mga land owners yung naghihintay talaga na ngayon lang na actual na magkaroon ng function yung mga land. Siyempre kapag may utility na isang asset, may mas dahilan nito para hawakan yung mga items, land items nila. Kagaya ko, no? Plano ko sana ibenta to kung hindi na naman to pwede sa tablet or computer kung hindi pwede to sa mobile Tapos mas magkakaroon ng dahilan yung mga tao para bumili. Tapos may dahilan din to para gamitin yung mga land item na yun. Sa NFT world, utility ang pinakamalagang sangkap para magkaroon ng talagang pangmatagalang value. Yung pangalawang advantage is sulat ulit natin yung timestamp. So yung pangalawang advantage naman is possible na lumakas yung demand sa Axis. Bakit? 30 Axis ang kailangan mo. Tapos kailangan mo pa is mga collectible Axis. So pwedeng maubos talaga yung mga na yan. At tumaas ang floor price lalo ng mga collectible Axie. So, silipin natin yung mga collectible Axie. So, sa ngayon, ang presyo ng mga collectible Axie. Doon muna tayo sa summer. Kumpara rin natin dito. Ano yung pinakamagandang bilhin? Kung may plano ka bumili Ayan. So, dito, balik tayo dun sa graph. Ayan. Sabi dito, ang isang summer Axie daw is may 20. So, $10 ito ngayon. Ngayon, tingnan natin yung Nightmare. Mistake pala yun. Tingnan natin yung Nightmare. Ang Nightmare, dumoble yung presyo. Dumoble yung Atias Flame, pero doble din yung presyo. So, 20 pa rin. 20, yung floor price Alaman ka lang dito sa
Axi slips. Kasi tatlo na to ang nabibigay sa yung slips. Di kagaya ng Summer Axi na isa lang. Diba? Puntahan natin yung Japanese. Kasi dito ito yung pinaka-interesting ako. Japanese. So, ang Japanese kasi, lugi ka eh. Kasi kung bibili ka ng tatlong summer, makakakuha ka ng 60 na Atias plain. Tama, no? Kasi 20 ang isa, kung bibili ka ng tatlo, $30 lang ang magagastos mo. Pero ito is $43. Ngayon, kung bibili ka naman ng Nightmare na dalawa, $40 din yun. Kasi $20 ang isa eh. Nakita nyo naman dito, di ba? Yung Nightmare Axi na floor price ay $20. So, $40 ang magagastos mo. Meron ka ng 80 na flame kumpara sa Japanese Axi. Ngayon, ano lang ang advantage ng Japanese Axi? Mas marami siyang slip. Kasi ang slip nito is 3 lang. Ang Japanese Axi, ang slip niya ay 12. So, ibig sabihin, para kang bumili ng tatlong Nightmare para magkaroon ng katumbas na slips. Pero dito, sa terrarium, hindi pinag-uusapan yung slip. Ang pinag-uusapan dito yung Atias plain. Kaya, pagdating dito sa comparison ng Nightmare to Japanese, mas prepared kung bumili ng Japanese na dalawa kaysa bumili ng isang Japanese. So, maudot na naman yung pagbili ko ng Japanese. Pero, kung ang Japanese Axi ay bababa yung presyo, sabihin na natin ng Japanese Axi ay, teka, Japanese Axi to $43? Wait. Ang Nightmare, so kung bibili ako ng dalawang Nightmare, ay hindi, pwede na pala. May $40 na doon So, $40 ang magagastos ko dito. Sabihin natin $42. Okay na yung Japanese. Ay, hindi pa rin eh. Kasi Atias Flame ang pinag-uusapan natin. Kung bibili ako ng isa nito, so parang bumili lang ako ng isang Nightmare tsaka isang Summer. So, ang magagastos ko lang doon ay $30. Kung Atias Flame ang habol mo, no? Pero kung Shiny, Shiny. Kasi dito nagsimula yung 200 sa Shiny. Pero hindi. Kinumpara ko na to kagabi, mas maganda pa yung Mio. Kasi ang Mio, ang pinakamababang price ng Mio is 154. No? 154 na $154 na dollars. So ita-times 3 mo yung presyo ng Japanese Axi. Hindi, ganito na lang. Yung 200 kasi na to, so para kang bumili naman ng 5 Nightmare. 'Di ba? Ang 5 Nightmare, so balik tayo sa Nightmare. Ang isang Nightmare is $20. Kung may 5 ka is $100 yun. $100. So meron ka ng 200 na Shiny. So ibig sabihin Nightmare pa rin, no? Nightmare pa rin ang pinagbabasihan talaga na pwede mong bilhin. Talo ka lang sa slips, pero panalo ka sa Atias Flame. Sa Nightmare. Nakikita nyo? So, kung ikaw magsisimula ka, so puro Nightmare ang bilhin mo. Tibain mo na to lahat ng mga $20 na to. Pero, iilan lang tong mga $20 dito. So, ito mga $22 na to, 23. Pero kaya pa rin, no? Siguro makakatrentang ka rito na puro Ngayon, kung sakali meron kang ganyan, 40 times 30. So, ilan yun? 1,200? Tama ba? Kapit nga natin. Kung meron kang 40 na TS Plain times mo sa 30 na Axi, 1,200 mo. So, maganda-ganda ang share mo. Puro Nightmare ang iyong Axi, no? So, depende. So, sa ngayon, ang nakikita kong pinakamagandang bilhin is Nightmare. No? Pagdating sa, yun nga lang, hindi ka wise sa slips. Pero yung slips kasi, para naman yun sa bounty board. Kung sakaling bibili ka niyan, so, okay pa rin naman yung 3 slips eh. Pero kung ang hinahabol mo ay ito, yung sa TS Flame, so, siya yung pinakasulit. Kung bibili ka ngayon, Summer Axi, pwede rin yung Summer Axi, no? Mas marami ka lang mabibili talaga pag Summer Axi. No? Maaring kalahati, tas kalahati, Summer Axi, gano'n. Kasi $10 lang naman yung Summer Axi. So, para sa akin, Nightmare ito. No? Pero syempre, yun, kung depende pa rin sa budget mo, kung talagang gusto mo talaga ng competitive talaga, so, doon ka sa Origin, Mio, Mystic, no? Depende pa rin sa yun. Tingnan natin yung Origin. Isa rin to sa masulit eh. Pagdating sa number of slips, tsaka sa
Kasi ito 100 slips, oh. Yan, yung origin. Ito ang gusto ko eh. Origin eh. Yan. So ito, ang origin is 400 naman ito. So $523 naman ito. So halos nasa 30,000 pesos siguro to, 30, ganun. So, mahal, no? Pero, syempre, kukumpitin nyo. So, ganun lang naman ang gagawin nyo dyan. Kukumpitin nyo lang yung current price, sa bibilin nyo sa TS Play na target ninyo. So, para sa akin, kung gagastos ka na rin naman ito, Nightmare, no? Kunyari, kukumplituhin mo. Gagawa tayo ng team na para dito lang. So, sabihin natin na hindi nagbago, ang dami nagbenta ng $20. Sige. So, kumpitin natin. So, 30 times $20. So, meron kang $600 na magagastos. Alis na natin. $600 yung magagastos mo worth ng Nightmare. Axie. 30. Yan. Tapos, sabihin na natin na magiging ATS play mo dito ay 1,000. Hindi. A Nightmare is 30 times 40 is 1,200 ang ATS play. Yan. So, pag inumpute natin, 1,200 na ATS plane, same computation natin dito. Yan. Divided by mo sa total plot na points, sabihin natin yung kanina, 750,000. Assuming na wala kang kompetensya, 750,000, so 0.016 times mo sa yung 7.59 per tick per hour yan. Times mo sa 24 hours, so sa one day meron kang 0.29, sa isang buwan meron kang 8 BXS. So ang 8 BXS, sabihin na natin na 8 BXS, multiply mo yan sa 0.3. So, mali. 8.7 minus 2.6. 8.7 minus 2.6. So, ito yung iti-take home mo kasi ako kasi 70% ako eh. Kaya, kinaltas ko yung 30% doon. So, meron lang ako 6 BXS per month. Ngayon, ang sabihin natin ng BXS ay sabihin natin na $6 na lang. Sabihin natin na $6. Sabihin natin na $1 na lang ang price. No? So, ita-times mo yan. Yung $6 na yan, yung nagastos mo kanina, magkano yung nagastos natin? So, $600. 600 divided by 6.1. So 98 months bago mo mabawi yung 98 months bago mo mabawi yung iyong ROI. Doon pa lang sa mga aksi na yun. Grabe. No? So, nakikita nyo, ito lang naman ang nagiging ito lang nagiging breakdown eh. So, staking, kumikita ka, sabihin natin ganyan. Assuming na hindi magbabago yung presyo ng BXS So, sa loob lang ng so kailangan mo na 98 months para mabawi yung nagastos mo na $600 sa lahat ng aksi na bibilin mo. 'Di ba? Assuming din na talagang puro normal aksi yung makakalaban mo doon, no? Normal aksi yung Pero sa bagay, guys, no, ito pa naging isa pa lang mali ko dito, no. Pagdating kasi sa BXS distribution per tick, sa free, kunyari wala silang sabihin na natin pala sabana sila tas puro normal aksi pwede pala yun. No, kasi sa free, wala namang silang rewards dun eh. Tsaka ang working aksi lang dun is 10 lang. No, kailangan talaga meron kang land. So kung may land ka, tas wala kang pambili ng aksi, ginamit mo yung mga normal aksi mo. So pwede nga. Pwede pala yung sinabi ko na yun. Inassume ko na na wala palang BXS sa tick kapag kaso yun yung para sa mga free na land. Okay, next tayo. Tensya na kayo, namamaos ako pag matagal nagsasalita no? So, pangatlong advantage is passive gameplay.
Nilagay ko lang ang timestamp. So, passive gameplay, no? Dito naman, hindi lahat ng tao gusto talaga yung araw-araw na makipaglaban, maglaro ng aksi. Siyempre sa iba gusto nila yung mga idle mechanics kagaya nito. Idle mechanics ito, passive rewards, long-term strategy. Ito yung mga market na tinatarget ang terrarium. So parang yun nga, yung tingnan mo yung akin. Pero hindi ko pa alam kung anong meron doon sa loob ha. Siyempre pwede sila magdagdag ng other features dyan. Tsaka yung mga iba't ibang rewards. So depende, hindi natin alam eh. Pero dito pa lang sa diniscuss nila na ito, yun, sinasabi ko lang yung reality na nakikita ko. Kung tingin mo mali yung aking observation dito, so comment down below kung sa ano sa tingin niyo saan ako nagkamali. No? Yan, so tingnan natin yung mga risk. Ito yung importante. So sa mga risk, ito yung delikado eh. Baka masyadong maraming pumasok. Kapag nakita ng market na may mga rewards, siyempre natural na dadami mga gustong itry ito. Pero siyempre kapag sobrang dami ng mga participants, dumadami yung mga rewards na magki-claims. Lumalaki yung sell pressure, mababa yung reward value. Siyempre yung nga sinabi ko sa inyo kanina, mas marami makikikumpit sa TS plane. Nakagaya ko, na kunyari 355 yung mas marami akong kahati sa sabana, mas maraming players, mas kukunti yung makukuha mong rewards. No? Bumababa yung reward value. At magiging self-pressure siya. Pero ewan ko kung magiging parte ba talaga ng self-pressure yun, lalo na kung hindi naman sila nasa top tier talaga ng mga lalo yung makakasisimula lang. Kaya depende talaga eh kung paano. Kagaya ko 70% yung makukuha ko lang sa BXS. Ang pinakamalaki is 82%. Hindi ko alam kung worth it ba yun. Kaya nga sabi ko nga kanina 6 BXS lang yung kinocompute ko per month na pwede kung sakaling ganun yung senaryo, pero inabot pa rin ng 100 months bago ka makaaraw. Ay grabe yun, ilang taon. Diba? So dun tayo sa pangalawang risk. So sa pangalawang risk naman ay reward inflation. So ito yung pinakamalaking tanong dito, hindi sapat na may rewards. Ang tanong dapat saan manggagaling ang value ng rewards. Kung yung mga rewards ay puro lang dahil lang sa mga bago yung nilalabas ng mga token, yung kagaya ng BXS, mali itong magdulot ng inflation. So, mas mabilis yung inflation ng paglobo ng inflation ng BXS, kagaya na nangyari sa S&P. Kapag mas mabilis yung paglabas ng token kaysa sa demand, babagsak ang presyo. Pero nagkaroon naman ng demand yung BXS, so pwede mo siya ipambili ng lunyum. No? Pero hindi pa rin siya sapat kasi ang lunyum naman pang gasolina lang eh. Kagaya ko, bibili lang ako ng worth $10, $5 lang para lang masustain ko yung aking ng 6 months. Then after nun, syempre, saka na ako kung magkano yung makuha kong mga BXS, yun na lang ulit ang pambibili ko. Pero sigurado ako magmamahal ang presyo niyan in the future. Lalo na yung mga lunyum na yan, magmamahal yan. Baka mangyari niya, mas kukunti na yung mabibili mo. Kasi syempre, hahabulin nila yung naging rewards mo, dapat ibili mo ulit. So, ganun siya. Next risk natin. Yan. So, sa next risk natin, yung pangatlong risk natin, is land speculation. Pwede magkaroon ng FOMO pagdating dito, lalo na pag tumaas yung presyo ng BXS. Pero, ewan ko maraming tao yung maaaring bumili ng land dahil siyempre iniisip nila na baka maiwan sila. Pero kapag hindi na umaabot yung reward doon sa inaasahan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, reality ha, yung sa land pa lang, ilang buwan mo na bago ma-ROI, tas kung yung aksi pa lang kung gaano katagal. So, pag samahin mo yun, so, i-add mo yun pareha, so ilang buwan yun. Pwede magbentahan, tsaka tinan nyo ROI agad ang iniisip ko. Ibig sabihin, per month, magbebenta ako. So, ibig sabihin, walang dahilan para mag-equip ko yung BXS ko. Bakit? Wala naman ako paggagamitan eh. Diba? Ang kailangan ko, mabawi ko yung magagastos ko rito. Diba? So, pag bumagsak yung price ng land, ito yung ito yung cycle na madalas na nakikita sa mga NFT market. No? Pag-usapan naman natin yung ROI. So, pang-apat na risk tayo. So, sa pang-apat na risk natin, return on investment. So, ito yung pinakamalagang tanong bago tayo bumili. Huwag mo na isipin magkano yung kikitain. Ang isipin agad natin gaano katagal bago mabawi yung puhunan. So, yun na. Pinakita na natin. No? Kung masyadong mahal ang lupa at mababa yung rewards, maaaring umabot ng taon
diba? Bago makabawi. At sa crypto, napakahabang panahon, napakahabang panahon na ng isang taon. So, lalo na kung 80 months, diba? So, ewan ko siyempre hindi pa naman nalabas yung mismong game. So, tingnan na lang natin. No? Pero siyempre, ito yung ating, siyempre, nagkakalculate na tayo ngayon pa lang. Tinitingnan na natin. Lalo na isa 1 week na lang eh. Nakikita na natin yung terrarium. So, ano naman natin yun eh. I-share ko sa inyo kung ano yung mga may experience ko sa terrarium. Panlimang risk tayo. So, sa panlimang risk ay Axie ecosystem risk. Kahit maganda yung terrarium, nakakaasap pa ba tayo na sa kabuuang health ng Axie ecosystem kapag siyempre bumaba yung mga players. Papor ito dito sa terrarium. Siyempre pag bumaba ang players, kukunti yung magiging Atias plane, inactive na yung iba, then suddenly yun, magkakaroon ka ng another rewards, di ba? Humihina yung demand, no? O di kaya bumababa yung activity. No? Maaaring maapektahan yung mga value ng rewards sa mga NFT. Makikita rin na malayo pa rin ang excess sa dating all-time high nito. Kaya mahalagang tingnan yung buong ecosystem at di lamang yung mga bagong feature. No? So, as a whole, yung ecosystem din talaga ng Ronin, ng excess, no? Is talagang bagsak talaga. So, pag nakita natin dito, siyempre ngayon, baka mamaya, mahal pa natin mabili itong mga land na to. So, kahit ako kagabi pa ako napapaisip kung yun nga naisip ko kung Nightmare na lang ang bibilin ko kaysa mag-Japan. Kasi sabi ko naman sa inyo dati, gusto ko rin naman magkaroon ng Japanese Axie. Pero sa bagong competition na to, na inilabas nila, so parang mas attractive pa rin sa akin yung Nightmare. At syempre, pero kung for the sake of, para lang dito sa terrarium, at bibili ako ng Axie para dyan, so hindi eh. So, mas prepared ko pa rin yung mas maganda na lang na bumili ako ng mga Axie ko na gagamitin ko sa Axie Origin, Axie Classic, or di kaya dun sa Atias Legacy. No? So, siguro ang magpapakompleto nito is yung Atias Legacy. Sa totoo lang. No? Opinion ko lang naman to. Kasi, maganda naman tong hakbang na to para sa terrarium dahil syempre sa wakas magkakaroon na ng utility yung matagal ng mga binebentang mga land NFT. Pero hindi dapat yun ang titignan natin bilang hindi natin to pwedeng tingnan as guaranteed income, so kinumpute na natin talagang hindi. Mas tamang tignan to bilang pagbuo lang ng bagong economic layer sa loob ng Axie ecosystem. Economic layer lang ito. Kung sustainable ang economics, ang tokenomics, maaaring makatulong ito sa pagbalik ng activity sa Axie Infinity. Pero kasi syempre kung maulit yung dating problema ng nakaraang play to earn cycle, maaaring makita pa rin yung parehong pressure sa rewards at asset prices. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ng terrarium ay hindi yung kung gaano kataas yung pwedeng maging reward mo sa isang buwan. Ang mas mahalagang tanong kasi para dito ay kumikita pa rin ba ito pagkatapos ng 6 na buwan hanggang sa 1 taon. So, hindi natin masabi yun. So, kung magre-risk ka at gagawin mo itong mga breakdown na ginawa natin dahil, para maganda bumili ng Forest Sabana kasi naging example ni Kuya Kag. Paano kung Forest ang bilhin ko at tapos puro, So, depende sa inyo. May makukompute nyo naman eh. No? Kung gaano katagal nyo bago makuha. So, binigyan naman tayo ng example. So, doon nyo palang ma-assess yung sarili ninyo kung willing ba kayo magantay ng ganong katagal. No? Kumikita pa rin ba ito? Tapos kung dahil crypto gaming, hindi mahirapan na gumawa ng reward system. Ang mahirap ay gumawa ng reward system na kayang yung pangmatagalan. Sustainable ba ito? Diba? Siyempre ito, meron ding mga iba't ibang mga nakikita rin ako mga butas. Kagaya nyo sa mga whales. Kaya lagay lang natin yung timestamp ng whales. Wait lang guys Yan, sa timestamp ng whales, 59. Pero isang oras na pala to. Sensya na kayo, napapaos ako guys So sa timestamp ng whales, sila talaga magdo-dominate dito. Kasi 30 axis slot lang bawat plot. Tapos imaginein mo meron kang isang whale na may 30 mystics. Grabe, tas ikaw 30 yung
Axie lang o di kaya kung ilan lang. Tapos parehas kayo ng land. Sabihin na natin na ewan ko, yung mga mystic holder ba, makikita natin yung mga mystic Axie ba, meron pa yan na makikihati sa sabana. Natin alam, di ba? So, pwedeng ganun yung mangyari. Siyempre, kung hindi ka ganun ka-competitive, tsaka hindi ko alam kung sino man mga may sabana di ba? Lalo na ngayon, kakaunti lang yung binibenta na sabana. 54, 70 lang ang binibenta, tapos 5,000 yung supply. So, hindi natin alam kung, di ba? Hindi natin alam kung sino magiging kahati nyo dito. So, kung nangyari, whale yung iyong kasama, talagang ubus ka talaga nun. Pagdating dun sa talagang makakahati ka sa rewards. So, mas maganda pa, wala kang kahati. Siyempre, mas lesser yung kahati mo, mas mas malaki yung makukuha mong rewards. Nga lang, pagdating din dun sa pag-withdraw, siyempre, dapat mataas din yung score mo. So, dito nga pinapakita yung, mas maganda yung positioning mo pagdating dun sa, kasi lahat mapunta sa withdraw So, kailangan, tinitingnan mo rin kung magkano yung pwede mong ma-withdraw sa ganung rank. So, kagaya ko, TS flame ako. At nasa 70% ang aking pag-withdraw. So, patatasin mo rin yun Kailangan mo rin patasin yung iyong rank dito sa ating Axie Infinity. Bakit? Kasi, doon din lahat tayo papunta sa withdraw Ano bang kailangan natin gawin dito? Dapat maka-ROI tayo. Wala naman tong dagdag sa ecosystem Sa ngayon Pero malay natin, in the future, na may mga items din na may particular items din na pwede nating gamitin dito na magiging on-chain tapos gagamitin sa TS Legacy. Siyempre, meron pa rin namang advantage sa TS Legacy siguro, Sana may maisip nila yun, Magkaroon ng advantage pa rin yung mga mga mainland, mga na may terrarium doon sa mga nag-TS Legacy. Kunyari, may mga certain na mga yung Lunium. Pwede pala siyang gamitin yung Lunium para pang forge ng mga items mo. Tsaka SLP sana, Sana may magkaroon ng use case ang SLP dito. Sana nga SLP na lang yung ginamit dito na panggamit na Bakit kasi Lunium pa? Diba? Pero wala Wala na tayong magagawa kasi ang SLP talagang gagamitin na lang sa pang-breed tsaka pang-craft ng mga sa origin. Pero syempre, hindi na rin naman ganun ka-attractive yung origin dahil doon pa nga sa ranking manghirap na makapasok sa top 2,000 Siguro kung mas marami makakasali sana. Mas marami maglalaro ng diba? Tapos yung sunod natin ay yung pool-based. 1 hour na tayo. Binibreakdown natin guys para mas maano natin. So sa pool base naman, sa Homeland may fixed na capacity, Sa terrariums, competitive reward pool. Kapag madami yung players, parehong reward pool, mas marami yung kalahati mo. Bumababa individual earning. Example, ikaw, may 100 players. After 3 months, 1,009 players. So, posibleng mas bumaba yung rewards mo. Kahit pareho kayo ng asset. So, sa pangatlo naman, pay to accelerate. Lagay ko lang yung timestamp So, doon naman sa pay to accelerate na issue, para sa akin, siyempre kailangan mo ng Lunium system. Yun yung libreng Lunium, pero mabagal yung regeneration. 5 days para sa isang day ng earning. Sabihin, kung gusto mo ng tuloy-tuloy, bibili ka ng Lunium. Dito na yung tanong na magkano ang gagastusin ko para makakuha ng reward. So, kailangan natin ng computation nun. Kailangan natin na malaman kung talaga Siyempre, iba pa rin yung actual dun sa theory na naiisip ko. So, yung pang-apat naman ay yung NFT appreciation. So, 1 hour, 04. So, sa NFT appreciation, maraming investor yung pwedeng inisip nila, bibili ako ng land kasi tataas yung presyo. Walang guarantee doon, guys. Kasi ang kita po nakadepende sa BXS value. Active users, demand ng land, demand ng collectible Axie. Kapag hindi dumadating yung demand, syempre, pwede kang ma-emit dun sa NFT mo. Yung $80, pwedeng mangyari nito. Ako nga, naisip ko ganun Dadami yung players kung marami magiging interesado doon sa land. Pero hindi magiging interesado yung mga tao sa land kung ganyan kamahal. Diba? Isipin mo 80 months bago mo mabawi, 60 months bago mo mabawi yung mo. Ngayon, kung kakalati mo yung presyo dyan, 30 months, wala pa rin
Yung $80, di ba? Kung yan yung mga nasa $20 lang, no? With the same amount ng BXS yung reward, na 1 BXS na is to $1 ang presyo, O, sabihin na natin na, uy, parang 8 months na lang, mababawi ko kagad yun. Pwede yun. Ano ka talaga. No? Kasi siyempre ang iniisip ng tao dyan, pagdating dyan, is yung kumita sila. Staking yan eh. Di ba? Wala pa namang ibang picture, kundi yun lang naman ang pinopropose nila, yung talagang pagkakakitaan lang. Pero mukhang attractive dahil ang ganyan, ang ganda kasi may Axie, may pinagsama sa isang Pero tingnan niyo yung ROI. Hindi ko sisira tong hindi ako anti magpa-participate nga ako dito eh. Magpa-participate ako, may land ako. O, pakita natin. Sabihin nyo, sisiraan ko hindi. O di ka dinidiscourage ko kayo, hindi rin. Pinapakita ko lang sa inyo yung totoo. Kung ano yung papasukin ninyo. Diba? Hindi naman ako kagaya ng ibang content creator nyo dyan na panonoorin nyo na, binigay na lang, mag-i-stake. Kasi ganyan yan, wala pang advertisement ngayon eh. Wala pa kayo nakikita mga nag-hype-hype na ganun eh. Pero ito pinapakita ko na sa inyo, ayan meron akong land, Sabana, isa. Access ko, ilan yan? 156. Collectible ko, ilan? Filter natin. Kanina pinakita ko na, papakita ko ulit Ayan, collectible. So, may dalawang klase lang ako ng collectible. Nightmare lang. 5 nightmare, dalawang summer. Diba? Ito si Jin. Kaya ako pinangalan ng Jin yan kasi sa Jin na roll ko lang yun nakuha. Ito yung binili natin. Dito, yung nag-atias na tayo, Codex. Diba? Dapat pala pangalanan natin ng Codex to, no? Pangalanan naman natin tong Codex. Ito si Codex. Gagamitin ko to next na laban. Next na tournament. Si Codex. Ayan. So, nakuha natin to noong panahon na nagko-Codex tayo. Yung breakdown ko yung 55 days. So, yun din. Hindi naman ganun ka, hindi rin yun profitable. Ang naging advantage lang nun sa akin ay nakapag-stake ako ng kalahati nun. Nasa 7,000 na gastos ko. Worth 3,500 yung in-stake ko. Nagkaroon ako ng 50 BXS. So, additional dun sa 50 ko na BXS. So, may 100 na BXS na ako na nakastake. So, kumikita rin ng excess yun with 5% lang na stake. No? So, kung ako, magpupuhunan ako ng ganun kalaki, dito na lang ako sa excess staking. 5% pa. Wala nang iba akong babantayan ng ganito, di ba? Pinapaliwanag ko lang sa inyo na hindi porket may ganitong ilalabas, talaga magiging attractive na para sa atin. Pinapakita ko lang yung totoo, Baka magalit yung mga yung magalit. Tingnan nyo muna maigi, no? Pag-aralan nyo, kung may mali ako sa sinabi ko, yan, comment nyo dyan sa baba. Next natin, yung pang-limang risk, historical risk. Bigyan natin yung oras. 1 hour, 2 So, sa historical risk, ito yung dito. Balikan natin yung 2021. Maraming kumita nung panahon na yun. No, nung panahon na Axie days. Pero maraming naipit din ng mga mahaling asset nung humina yung demand. Maraming community discussion, ng mga umiikot na sustainability, at pagdepende ng economy sa pagpasok ng bagong demand. Sabihin, hindi porket maganda yung mechanics, automatic na, profitable na. So, kinumpute na natin sa inyo yan. Para sa akin, hindi ang tanong kung kikita ba ang terrarium. Ang tanong ay dapat kung sapat ba yung kikitain mo dito para ma-justify yung presyo ng land at collectible. Diba? Kasi wala itong ibang silbi, itong terrarium na to, kundi staking ng mga asset mo na kumikita. No? So, depende yun sa'yo. Kung marami kang Axie at may land ka, go. Pero kung ikaw ay nagpaplano na, baka pumaldo ko dito, tignan mo muna ulit, ano mo muna. Computein mo muna kung talaga bang profitable ba to para sa'yo o hindi. Kami, na nagpa-participate sa Origin, sa Classic, sa mga activities dito sa Axie, okay sa amin to kasi meron na kaming nito . At least kami, yung mga hawak namin ng mga land, yung hawak namin ng mga asset, napagpakinabangan namin.
Hindi kagaya dun sa magsisimula pa lang. 'Di ba? Pero, kung ikaw ay magtatagal naman dito sa Axie Infinity, inabangan mo rin yung TS Legacy, pwede mong, ngayon, ano ka na, mag-decide ka na ngayon kung bibili ka pa. Pero ako, kagaya niyan, kahit ako gusto ko bumili ng Nightmare Axie, alam kong, pwede pang bumaba yung presyo nito. So, tatapusin ko nga lang to. Sabi ko nga sa inyo, titingnan ko yung 6 months, kung ano lang muna meron ako, 6 months, bibili ako ang magiging gastos ko lang dito yung Lunium. Tapos after 6 months, saka ako mag-evaluate kung bibili ba ako ng another Axie. Kasi tingnan nyo ha, bibili ako ngayon, sabihin na natin na mura. Assuming na ganun. Hindi ko pa natetesting. Pagbili ko, lalo pang bumaba. Tapos hindi pa ako sigurado kung tama ba yung kung ano bang magiging benepisyo, kung ano pang ano. So, tapos biglang mawawala. Kunyari, hindi pala worth it ito, hindi pala maganda tong project na to. I-erase muna natin, di ba? Kasi yung mga risk, hindi porket Axie Infinity yan, ilang beses na rin ba naglabas ng Axie Infinity ng mga game na nawawala rin? O, di ba? Ang daming game ng Axie Infinity na Axie Infinity yung sa mecha, yung mga na robot at saka yung ano ba yun? Basta ang dami nun 2022 yun nilalaro ko pa yun 2020. May mga bumili pa ng mga tao-tao ng mga pixelized na nun, pero tingnan mo ngayon, wala na. So itong Terrarium, ganun din yung Homeland. Huwag na tayo lumayo, yung Homeland. Mawawala na rin yung Homeland. Bakit? Hindi rin na-sustain. So ang Terrarium, titignan din natin. Hindi tayo pwede mag-risk agad kung ano natin dito. Total, meron akong land at interesado naman talaga ako sa Terrarium. Gusto ko talaga yung Terrarium. Bakit? Hindi dahil sa kikitain. Wala nga ako nakikitang kikitain dito dati. Hindi naman yun ang iniisip ko dati dito. Ang gusto ko malaman dito, yung resources na makukuha ko dito. Diba? Hindi BXs. Hindi staking ang ina-expect ko sa Terrarium. Ang ina-expect ko sa Terrarium, items. Diba? Na pwedeng gamitin sa ibang game. Kunyari, sa Terrarium mo pala pwedeng gamitin yung mga, meron kang mga, kunyari, magkukonstruct ka ng wood, o kung metal, or parang COC ba? Tapos, yung mga item na yun, pwede mong gamitin dun sa Atias Legacy. Yun ang naiisip ko dito, kaya ako nag-invest ng land. Pero hindi ito, dahil wala naman ako na-expect na magkakaroon ng utility na ganito yung magkakaroon ng income o magkakaroon ng passive income na ganyan, na parang staking na type. Kung mag-stake ako, hindi ako sa land. Doon ako sa mismo staking. Doon mismo ako sa excess staking. Bakit ako dito magpupumilit na ang dami pang bibilin, tapos wala pa tong liquidity? Naiintindihan nyo ba ako? Ito kasi yan Ang staking, pag ginamit mo yung mga coin mo ng excess, kumikita na yon. Sabihin natin 5% ang kinikita. Per annum per annum. So sabihin natin maliit. Pero yun, pag kailangan mo ng pera, madali mo ibenta. Kasi token siya ibibenta mo lang sa market, may bibili nun, makukuha mo na. Kung meron kang 500, meron kang 100 na excess, binenta mo ng 100 pesos na lang, sabihin natin 100, piso isa na lang. O meron kang babalik, makukuha mo agad yung 100 kasi binenta mo sa market. Pero kunwari, itong mga items na to, NFT, yung mga collectible Axie mo, kailangan mo na ng pera. Ibibenta mo muna sa market, maghahanap muna yung market ng sino yung magbibili niyan. Nagigets nyo ba? Ang hirap ibenta ng NFT. Ang mangyayari niyan, kunyari, $100 mo binili yung Sabana plat mo, kaya ko, nagmamadali ako, kailangan ko ng pera, gawin na natin 90. Mas mababa yung 80. So, $80 lang yung pinakamababa. So, ginawa ko, 70 na lang. Wala pa rin, ilang oras na. 50 na lang, hanggang sa bumaba na lang, hanggang sa may $40 na lang sa kami bumili nung Sabana plat mo. Diba? Yun yung logic Yun yung logic doon, no? Kung staking na rin naman ang habol ko dito, bakit pa ako dito? Na ang dami kong kailangang anuhin. Ang ina-expect ko sa Terrarium is yung mga items na pwede kong makuha dito na pwede kong gamitin sa game. Game ito. Yung land na binili ko, pang game, hindi ganito. No? So, ang ginagawa nila dito, siyempre, ang ipapofront na naman dito is kikita ka ng BXs. No? Which is, good thing din naman kasi yung BXs, pwede ko naman gamitin na resources sa iba. Sa ibang, na pangpalakas ng ganito, pangpalakas ng ganyan. Ng mga Pero sana, yung mga items man lang, yung mga kailangan namin para dun sa mga at moon shards. Diba?
Mga ganun. O di kaya yung mga, yung para hindi na kami bumili ng mga pang-upgrades na mga, sa mga pangalan nito. Anong tawag doon? Mga pag nagka-craft ng runes and charm. Kahit yung mga bato na yun, yung mga moonstone, di ba? Ganun sana. Nakakapag-produce sana yung ganun yung lahat. Pero ewan natin, siyempre, hindi pa naman natin malalaman yan kung sa uli pa natin malalaman kung ano pa yung magiging additional na mga ano nito, mga benefit nito, no? Pero sa ngayon, sa buong binigay nito ng Axie Infinity sa atin, so ito lang siya. So wala tayong kailangang i-expect pa na iba. Kasi bakit? Ang pinang-front nila dito, simple lang. Earn BXS every hour. Yun lang. Staking gamit yung mga collectible Axie mo. Which is maganda dahil at least hindi lang nakatambay yung mga Axie mo. Yung LAN ko, kaysa naman wala nga namang kinikita. Totoo naman yun. Kaysa naman nakatambay lang yung mga LAN mo. So okay na rin naman to. At least kahit pa paano, may silbi yung mga ano ko. Nagkaroon ako ng dahilan din lalo para mas i-hold pa siya. Nagkaroon na siya ng utility. No? May utility naman talaga ng LAN dati, kaso yun nga lang sa desktop. Pero kung ito ilalabas sa mobile, so okay na rin naman ako dito. Kasi kaysa naman nakatambay, gagastusan ko lang ng konti. Sabihin natin na $5, tapos titingnan na natin kung saan na mapupunta yun. Bahala na siya kung saan na, kung ano na mangyari doon. Tapos, hindi na ako magdadagdag ng ano dyan. Kung bibili man ako ng Axie dahil kailangan ko. Hindi dahil para habulin itong terrarium. Pero gusto ko pa rin bumili ng Japanese Axie. Tsaka 2 Nightmare. Diba? Kaya depende, guys, no? So, hindi naman to hate, no? Hindi naman hate itong inaano ko na, ano, parang baka iniisip nyo, ayoko lang na may kumita ng ibang, ano dito sa Axie Infinity. Hindi. Pinapaliwanag ko lang sa inyo dito na, ito yung dapat ganito kayo tumingin ng project. Ako, pro Axie Infinity ako. Dito ako, syempre, ang dami kong asset. Di ba? Kino-content ko siya, inaano ko siya, pero hindi ibig sabihin na magiging bias din ako, uy, eto guys, terrarium, bili na kayo kasi ganda to, kita ka. Pero without knowing na, uy, ang tagal pala ng ROI, ganyan-ganyan. Pero syempre, iba pa rin, yung, ito kasi insure ito. So, kinumpit ko lang to, ako lang naman to. No? Hindi naman ako eksperto, no? Ginamit ko lang mga simple-simpleng mga mat-mat lang, may binigay naman silang formula. Pagkakaintindi ko lang ito. No? Pero hindi natin alam doon sa mismong actual. Ayun. So maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating mga supporters and subscribers, thank you so much sa inyo. I-like and share ng ating video. Grabe, sobrang haba niya, no? Sobrang haba na, 1 hour, 17 minutes. Tamaos sa si Kuya Kag sa inyo. Pero syempre para sa inyo yan. No? Ginagawa natin ito para sa awareness pagdating dito sa NFTs. Kasi syempre, ayoko rin naman na, pag pumasok kayo dito sa cryptocurrency, expecting, lalo na gusto nilang ipalitan yung shift ng play to earn to play to own. No? So, hindi natin ipopront yung kitaan dito. Yun talaga yan. I-breakdown natin sa inyo kung ano yung mga pwedeng mangyari at ano yung pwedeng ano. So, kung wala kayong kailangang i-expect na malaki dito, nakikitain kayo. Kung gusto nyo kumita ng malaki, maging magaling kayo sa leaderboard, doon ang kitaan. Kung income ang kailangan nyo, pero siyempre kailangan magaganda yung mga aksi ninyo. At ibang usapan na yun. Sa iba na yun. No? Kailangan malulupit ang mga aksi nyo. Ayun lang, no? Thank you so much sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Ma'am, sir, saludo sa inyo. At siyempre, magkita-kita lang tayo sa arena at sa terrarium siguro. Game on!